Shui Consultancy. www.pakbettv.com. Pagdating sa feng shui mga kapakbet, dapat inaalagaan din natin ang orasan natin sa bahay. Nire-representa ng orasan ang ating oras sa buhay mga kapakbet. Kaya isa sa mga tabu pagdating din sa feng shui ay bawal na bawal gamitin ang sirang orasan dahil magkakaroon ito ng negative effect sa takbo ng buhay ng isang tao. Meron din tayong iba pang mga pamantayan pagdating sa orasan sa bahay na kapag ginawa ay may malas o hindi magandang bagay na dadating. Ito sila mga kapakbet. Una, paglalagay ng higit isang orasan sa iisang silid. Halimbawa mga kapakbet, sa sala ng bahay, ikaw ay naglagay ng 4 na orasan sa sala nyo. Pagdating sa feng shui, dapat itong iwasan. Ito ay dahil kapag sobra-sobra ang orasan sa iisang silid, ang enerhiya ng bahay mga kapakbet ay masisira at malas ang kapalit nito. Ikalawa, walang orasan sa bahay o opisina. Kung wala kayong orasan sa bahay nyo mga kapakbet, maglagay na kayo ngayon. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Para hindi bahayan ng negative energy, napakalaki ng tulong ng pagkakaroon ng orasan sa isang bahay. Magkakaroon ka ng sense of time, hindi kapaguran at kawalan ng oras. Kapag may orasan sa bahay mga kapakbet, kontrolado mo ang iyong oras at maganda ito upang maalagaan ang enerhiya na nasa bahay at para swerte ang magbubunga. Ikatlo, wala sa sala ang orasan ng bahay. Ang pinaka-best position o placement ng orasan sa bahay, mga kapakbet, ay sa sala ng bahay. Kung iisa lang ang inyong orasan sa bahay at nakapwesto ito sa kusina ng bahay, ilipat mo na ito agad sa sala ng bahay ngayon din. Sa sala kasi, halos tayo namamarati sa umaga kapag walang ginagawa. Dito rin nagbabanding ang pamilya. Kaya nararapat lang na may orasan na nakalagay sa sala ng bahay para maging active ang energy sa sala. Ikaapat, hindi bilog ang hugis ng orasan. Kapag ang orasan mo kapakbet ay hugis square, triangle at iba pang hugis, maliban sa bilog, kinakailangan mo itong palitan. Dapat bilog ang orasan sa bahay dahil makakatulong ito upang umikot ng maayos ang orasan at ang positive chi sa loob ng bahay. Ikalima, hindi tumutugma ang sukat ng orasan sa size ng silid. Huwag kang maglalagay ng orasan na hindi tumutugma sa size ng isang silid mga kapakpit. Halimbawa sa sala ng bahay, kung maliit lang ang sala nyo, tapos ay maglalagay ka ng standing clock o grandfather clock, maghahari ito sa sala ng bahay at hindi ito maganda dahil magkakaroon ng imbalance of energy sa buong bahay mga kapakbit. Ika-6, paglalagay ng orasan sa bintana o pintuan ng bahay. Iwasang ilagay ang orasan nyo sa bintana o sa pintuan ng bahay mga kapakbet dahil hindi maganda ang epekto nito sa inyo. Kapag nasa ganitong pwesto ang orasan nyo sa bahay, gagawa ito ng pakiramdam o sensasyon na sobrang bilis ng takbo ng oras sa loob ng inyong bahay. Pakiramdam mo ay nahuhuli ka na at hindi makahabol. Hindi mo magagawa ng maayos ang iyong trabaho sa bahay at mga goals mo sa buhay. Ikapito, sobrang taas ng pagkakasabit ng orasan sa bahay. Huwag na huwag mo ring isabit ng napakataas ang inyong orasan sa bahay dahil tatakbo ang enerhiya ng bahay in an awkward manner at hindi ito maganda kung gusto nyo ng maayos at good flow of energy sa loob ng bahay. Magiging out of balance ang enerhiya sa bahay mga kapakbit. Ikawalo, orasan sa kusina o dining room ng bahay. Kung nandito ang orasan mo kapakbet
sa kusina o dining room ng bahay, iwasan mo ito at ilipat na agad-agad. Sinisimbolo ng ganitong posisyon ang kakulangan at limited na kaunlaran at pagkain sa inyong bahay. Ika-9, orasan katapat ang labas ng bahay. Huwag na huwag mong itatapat ang orasan sa labas ng bahay nyo mga kapakbit. Ang ganitong pwesto ng orasan ay mag-a-attract ng bad luck o malas. Ito ay dahil sa glass na nasa orasan. Ibig sabihin, itataboy din ito ang good energy na papasok sana sa bahay. Ika-10, orasan na nakasabit sa itaas ng kama. Kung may orasan sa itaas ng inyong kama kapakbit, tanggalin mo na ito at ilagay sa tabi ng iyong kama. Kapag may orasan kasi sa itaas ng kama, kayo ay makakaramdam ng nervyos, uneasiness habang natutulog at maaaring mag-cause ng insomnia. Ika-11, advance o late ang orasan sa bahay. Huwag na huwag gumamit ng orasan na advance o late kapakbit dahil tiyak na ito ay mag-a-attract ng unwanted energy na maaaring makaapekto sa daloy ng inyong buhay sa bahay. May posibilidad na sobrang bilis ng mga pangyayari o hindi naman kaya ay sobrang bagal ng takbo ng oras sa bahay nyo. Sa tulong ng mga nabanggit na dapat iwasang gawin sa mga orasan sa bahay mga kapakbit, kayo ay makakagawa ng good vibes at ito ay dadaloy ng maayos sa bahay nyo at mag-a-attract ito ng good news at swerte. Hintayin nyo lang. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.